Ito ang nakakagulat na balita na dapat malaman ng taong bayan na trending ngayon sa mundo ng social media at pilit ayaw ipalabas ng mga bias media sa publiko. Sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang tila sumampal sa mga kasinungalingan ng gobyernong Ngagba. Matapos ang kaliwat ka ng kontrobersyal na mga isyong binabato sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Vice President na si Sara Duterte, at kahit tila halos taplakan pa ito ng lupa ng mga kumakalaban sa kanya, ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At kahit na lumabas ang balita kamakailan lamang na di umano'y sa pilitang pag-aresto para isuko sa dayuhang hukuman ang dating Pangulong Duterte, ay nanatili pa rin at mas lalo pang lumakas higit lalo ang tiwala, suporta at mas lalo pa itong minahal ng taong bayan. Kabago-bago mo pa lang sa Malacanang, kung makaasta ka, akala mo kung sino. Ito ang maanghang na buwelta ng taong bayan matapos tila araw-arawin na ng bagong Presidential Communication Office at isang vlogger na si PCO Attorney Claire Castro ang mga Duterte para siraan di umano at gawa ng mga intriga na hindi naaangkop sa kanyang trabaho bilang PCO ng palasyo. Hindi naman nakapagpigil at tila harapang sinampal ng katotohanan ng Senate President na si Chis Escudero na tila sinupla sa harap ng media at pangaralan ng nasabing abogada at vlogger na si Attorney Claire Castro. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Tila nasampal di umano ng kahihiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office at vlogger na si Attorney Claire Castro matapos nitong tila araw-arawin ang mga Duterte sa kanyang vlog at lalong-lalo na sa kanyang press conference sa Malacanang para gawan di umano ng intriga at siraan ang mga Duterte. Matapos nitong magbigay ng pahayag at tila pinatamaan ng Senate President na si Chis Escudero tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senate President Chis Escudero tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na at tila sinampal ng kahiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office na si Attorney Claire Castro. Ayon pa sa kanila, na tila nagpalitan ng pahayag, and I quote, "Siguro kung majority ang gusto na umpisahan na ang impeachment trial, mas maganda silang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat, sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President." Pahayag naman ni Senate President Chis Escudero, and I quote, "Patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo na anumang sinasabi niya sa mikroponong yan ay galing sa Pangulo. Naduda ko ang sinabi niya kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo." Unquote. Hindi naman nakapagpigil ang marami sa ating mga kababayan na manawagan sa mundo ng social media na sanay kung hindi umano para sa taong bayan ang paglilingkod ng nasabing PCO Undersecretary, ay sanay bumaba na lang sana raw ito sa kanyang pwesto. Buwelta pa nila, grabe na itong bagong PCO na ito. Inaraw-araw na talaga ang mga Duterte. Sanay alalahanin niya na pera o tax ng taong bayan ang nagpapasahod sa kanya. Doon na lang sana siya kung ano ang katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kung hindi niya manindigan para sa taong bayan, ay sana'y bumaba na lang sana siya sa pwesto o mag-resign na lang dahil klaro pa sa sikat ng araw ang papel niya sa gobyerno at hindi na bulag ang mga Pilipino para maniwala sa kanya. Wala na talagang maaasahan ng taong bayan ngayon sa gobyerno na ito. Parang puro na lang talaga mga pagsisinungaling. Sana'y mahiya naman kayo sa mga Pilipino matapos niyong sinuko si Tatay Digong sa dayuhang hukuman, ay hindi pa rin kayo nakontento. Inaraw-araw nyo pa rin lalo ang mga Duterte, lalo ka na Undersecretary Castro. Abogado ka pa naman. Kung may hiya ka pa, sana'y bumaba ka na lang sa pwesto at mag-resign na lang. Huwag mo na lang antayin pa na masibak ka sa pwesto at ang taong bayan na ang huhusga sa mga kasinungalingan ninyo dyan sa gobyerno. Grabe ka, Castro. Mahiya ka naman sa taong bayan nagpapasahod sa iyo para hindi na trabaho ng Undersecretary ang manira
sa mga Duterte. Akalain mo, araw-arawin mo na talaga. Magtrabaho ka nang naayon sa iyong trabaho, hindi sa kung ano ang gusto at utos sa iyo ng amo mo. Kung hindi mo kayang manindigan sa taong bayan, ay nananawagan kami na sana'y mag-resign ka na lang at bumaba sa pwesto dahil taong bayan ang napapahiya sa mga pinaggagawa niyo dyan sa gobyerno. Tandaan mo sana ang kasabihan na ang gaba dili jud magsaba. Dadating din yan sa takdang panahon at ang katotohanan na ang huhusga sa mga kasinungalingan ng gobyerno ngagba. Unquote. Ito, magandang nangyari. Bardagulan, Yusek Claire Castro versus DDS vlogger na si Banat Bay. Programa ito ng News 5. Parang nagkaroon ata ng debate between mainstream media and social media. Sino ang dapat paniniwalaan ng taong bayan? Sino ang peddler ng fake news? Something like that. So, ito, siner ni Maba Jalil. Sagutan ni Yusek Castro at Banat Bay. Isa si Banat Bay sa mga matatapang at matatalino na DDS vlogger. Saludo ako sa vlogger nito. Okay, pakinggan natin sino ang panalo, sino ang nabahag ang punto. Hindi matalino kasi yung kinokontent nila sila yung bubotanga. Yes, So give it. Sagot. Simulan natin ang Q&A kay Yusek Castro. Yes, tanongin ko ulit muna yung mga social media influencers. Pero mukhang papalo ulit ito kay Myron, kay Banat Bay. Natanong natin, sinabi niya po kasi kanina na parang normal lang natawagin na tanga, bobo, yung mga taong kinokontent nila. Kasi opinion nila yon. At malamang opinion din nila na sila yung matalino kasi yung kinokontent nila sila yung bobo at tanga. So given yan, opinion yan. Pero yung pag sinabi niyo po, Sir Byron, Banat Bay, tinawag niyo halimbawa yung isang lawyer o na may isa kayong content, sinabi niyo na attorney no case. Hindi yun opinion kasi it's supposed to be factual. Kinausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo na no case ito? Kasi it's one way na medyo dinidiscredit nyo yung kinokontent nyo. So, nakausap nyo ba yung lawyer para malaman nyo kung talagang wala ba siyang kaso? At kung hindi ba one way of making it giving this information? Okay, bago sumagot si Banat Bay, sino ba yung attorney, abogado na tinawag ni Banat Bay na no case? Abogado nga, kailang walang kaso. Hindi ko kilala. Si Yusek Castro ba yung attorney no case? I'm not sure. Paki-comment. Bakit yun ang punto ni Yusek Claire Castro? Parang dinidepensa niya yung abogado na tinawag ni Banat Bay na no case. Una-una sa lahat, hindi ko po sinasabi na ito ay disinformation. Ito po ay ang bansag sa kanya ng mga netizen. So, akin lamang po yun na sinasabi din, na hindi ko naman din sinasabi na literal na no case yung tao. Ibig sabihin lang po ng no case, wala siyang tamang issue. Ganun lang. So, hindi naman ibig sabihin na wala siyang kasong hinahawakan dahil Apo. trial lawyer siya. Apo. So, at the time, opinion lang din yon. Yes, ma'am. Hindi siya factual. Apo. Okay, yun lang po. Pwede lang pong ituloy ko lang sa opinion po. Kasi lagi po nating mukhang nagkakalabo tayo sa issue ng ang dapat ba ang social media ay maghatid ng news o opinion. Paulit-ulit naman po sinasabi na ang social media ay isa lamang pong opinion na tulad na sinabi ni Sir, mali daw. Hindi po mali ang opinion. Bakit? Kung halimbawa, sabihin ko na mas masarap ang pakwan kaysa sa saging, opinion ko ito. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Kung mas masarap sa kanya ang saging, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, mali yan. Kasi nga, opinion po yun. Sa social media, ganun din po. Meron lamang po kaming opinion at reaksyon sa mga nangyayaring news. Iba kasi, Mr. Banat ba yung sinasabing attorney no case? Kapag sinabi natin attorney no case, sa pangkaraniwang tao, lumalabas na itong abogadong to, parang walang kakwenta-kwenta dahil walang kaso. So, dapat siguro nililinaw nyo rin po yun para yung taong kinokontent nyo, hindi naman nasisiraan. Sa mga ordinaryong taong, hindi naman naiintindihan yung sinasabi niyo. Tama po kayo, ma'am. Malinaw ko din sinasabi sa aking vlog yun. Sa katunayan, talo pangusa sa kaso niya kay Tulfo. So, ibig sabihin, meron talagang kaso. So, malinaw po yun. Hindi ko sinasabing opinion ko na wala talaga siyang kaso kasi ilang beses ko pong sinight na natalo po siya sa kaso. Okay, ang susunod na. Okay, so nakikurious ako, sino ba yung attorney no case na pinaglalaban ni Yusek Claire Castro na parang sinisiraan ni Banat Bay na walang kaso? Yun, paliwanag ni Banat Bay,
natalo nga siya sa kaso kay Tulfo. So, sino ba yung abogada o abogado na nakipagkasuhan kay Tulfo? I believe, si Senator Rapi Tulfo, yung Rapi Tulfo in action, na talo itong abogadong ito na no case. Paki-comment, hindi ko alam. Agree ako doon kay Banat Bay na sa social media ko, viewpoint, yung una kong channel is opinion. Hindi kami nagdadala ng balita. May mga post, mainstream media ba yan, o yung mga basta nagpo-post, pag may nakita ko, ayun, itapik ko na, nagbibigay ako ng reaksyon, nagbibigay ako ng opinion ko tungkol doon sa nabasa ko. Kaya hindi kami news maker, kaming mga vloggers sa YouTube. Reactions lang kami at ginagay na bilang mga subscribers namin kung ano ba talaga ang nangyayari sa political situation sa ating bansa. But anyway, salamat kay Banat Bay na bilib ako sa kanyang pagsagot. At least nagkaintindihan sila na opinion lang, kaya lang tataka ko sino kaya, magbasa nga ako sa mga comments. Sino ba yung attorney no case? Pantaleon Doroteo, lawyer, mas matalino pa vlogger kaysa kanya. Ben Satan, parang normal si Banat Bay kaysa sa iyo. O, pabor kay Banat Bay. Maricel Veraye, issue kay Yusek ang attorney no case. Sa pagkakaalam ko, si attorney no case ay kumakatawan sa tangang abogado. Alexander Zapra, nako, parang naisahan si attorney ng isang vlogger lang. I don't know sa inyo, basta ako, itong usaping ito, panalo si Banat Bay. Saludo, Banat Bay. Ituloy mo lang ito, nung kampanyahan nung election 2022, maraming mga loyalist galit kay Banat Bay. Isa ako noon. Ba't ngayon, nagkamali ako. Okay pala itong si Banat Bay. Tama yung sabi niya. Hindi niya mapagkatiwalang yung Marcos na yan. Tanso na yan. Nasa huli ang pagsisisi. Tama si Banat Bay. Kaya ngayon, parehas na tayong DDS with Banat Bay. Kaya, supportahan natin itong si Banat Bay. Okay, Ellen Labio. Tama si Banat Bay. Jamia Flaviano. Lawyer din po kasi tatay ni Banat Bay. Kaya matali. Yes, alam ko na ito. First time kong nakita si Banat Bay sa noong hindi pa nagtatago si DG Bantag. Parang prayer rally for DG Bantag December of 2023 ata yun. Yun, kita kami sa pag. Parehas kami sumusuporta kay DG Bantag. So mabuhay ang mga vlogger katulad ni Banat Bay. Pag-usapan naman natin itong pagpuna, pagbatikos ni Attorney Ferdinand Topacio sa mga sagot ni Yusek Claire Castro sa isang survey, yung SWS survey, na kung saan lumalabas na dumadami ang nagugutom na Pilipino. Nako, pinagtawanan ni Attorney Topacio itong sagot ni Yusek Claire Castro. Okay, pakinggan natin itong short clip na ito. Ay mali daw yung survey company, sabi ni Attorney Claire. Mas magaling yung explanation ni Attorney Castro, Claire Castro, kung bakit daw tumaas ang insidente ng self-rated hunger sa Pilipinas. Kasi napahiya ang administrasyon eh. Sabi nila ay mali daw yung survey company, sabi ni Attorney Claire. Mas magaling pa siya sa mga survey firms na lihitimo, no? Social Weather yata ang nag-survey noon. Sabi niya, mali daw ang methodology. Bakit daw? Kinanong yung mga tao kung nagugutom sila. Ano sila ay gutom? Dapat kung sila, kung sila ay busog. Alam mo, nung narinig kong may gano'n, akala ko parody, akala ko nagbibiro eh. Opo. You cannot make this stuff up, baby! Talaga yung gano'n pala kakengkoy na mga tao ay totoong may gano'n, ano? Parang comedy lang eh. Unay na buhay. Napanood ko yung explanation Sama. ni
Attorney Castro, Claire Castro, kung bakit daw tumaas ang insidente ng self-rated hunger sa Pilipinas. Kasi napahiya ang administrasyon eh. Sabi nila ay mali daw yung survey company. Sabi ni Attorney Claire, mas magaling pa siya sa mga survey firms na lihitimo, no? Social Weather yata ang nag-survey noon. Sabi niya, mali daw ang methodology. Bakit daw? Tinanong yung mga tao kung nagugutom sila, nung sila ay gutom. Dapat tinanong sila kung sila ay busog. Alam mo, nung narinig kong gano'n, nakala ko parody, akala ko nagbibiro eh. You cannot make this stuff up, baby! Talaga yung gano'n pala kakengkoy na mga tao ay totoong may gano'n, ano? Parang comedy lang eh. Kulay ng buhay. Okay. Magbasa tayo ng mga comments. Magbasa tayo ng mga comments. Napanood ko rin yan eh. Sabi niya, dapat hindi lang minsanan isorbe yung mga tao kasi sinorbe mo, gutom sila, di isasagot nila gutom. Dapat balikan na naman mga 2 or 3 times na tanungin the same person kung huwag mo silang timingan na nagugutom. Grabe, ano? Magbago akong magbasa ng mga comments. Ito, sinusubaybayan ko ang survey ng SWS kasi ang focus ng SWS na survey, quality of life ng mga Pilipinos. Kaya yung mga resulta ng survey nila, yung kumusta ang poverty rate, tumataas ba o bumababa, kumusta ang hunger rate, yung involuntary hunger na tinatawag, yung walang magawa. Kasi pwede ka ring magutom na voluntary, ibig sabihin nag-fasting ka. So itong sinusurvey ng is involuntary, yung walang makain. Tinatanong yan. Halos every month ata ang survey nila eh. Tapos ang SWS, hindi ito binabayaran. Karamihan public service ang SWS. Although paminsan-minsan sa politiko, lalo na ngayong election, may nagbabayad, commission survey. But kahit commission survey, tiwala ako sa resulta ng SWS dahil matagal na sila. Meron na silang credibility. Tapos ganyan ka, isa kang abogada na ang trabaho mo is depensahan ang administrasyon. Tapos, i-question mo yung methodology ngayon. Now, huwag nyo silang interviewin kung gutom sila. Hindi naman ganun. Ang tanong, ganito yun ang tanong. Sa loob ng 1 buwan, or sa loob ng 3 buwan, depende yung period covered sa survey, nakaranas ka ba ng involuntary hunger sa period na ito? Tinatanong yan eh. I don't know, January ba o February itong survey na ito. Example, February. Sa February, ilang beses kang nagutom na hindi sa kagustuhan mo dahil wala kang makain, ilang beses. Kaya ang mga respondents sumasagot doon na wala, hindi ako nagutom. Pag siya, ay nagutom ako ng 2 beses dahil wala kaming makain. Ganon yun. Hindi yung nung tinanong, hindi pa kumain, gutom, sinabi niya. Kulang sa kaalaman si Attorney Claire Castro sa methodology. Kaya, kung sumagot siya, bahala na kung anong sagot, para lang madepensahan niya ang kanyang amo na hindi sila mapahiya dahil nakakaya sa Administrasyong Marcos yung ganong result ng survey na ano ang programa nila. Example, DSWD, Zero Hunger by 2020. Ano ba? Ang Pangulo, ang kanyang legacy. Sinasabi niya ito sa kanyang mga speech. Ilang beses ko nang narinig. Gusto kong legacy na iwanan bilang Pangulo. Maalala ko na wala nang nagugutom na Pilipino sa aking administrasyon. Ganon. Napakataas na pangarap. Hindi naman masama yung mangarap. Kagaya yung pangarap na 20 pesos per kilong bigas. After 3 years, saka lang magkakatotoo sa Visayas. Kaya lang, artificial naman yung presyo. Hindi naman bumaba yung presyo ng bigas dahil sa galing ng Administrasyong Marcos Jr. Magbebenta sila ng bigas dahil isubsidize. Babayaran pa rin ng taong bayan yung
isubsidi o iaabono dahil ang presyo ng bigas abnormal yung 20. Oh, balik tayo sa anger. Ganun po yun. Kaya comedy talaga. Akala ni Yusek Castro, pag sumagot na siya ng ganun at nasagot niya, nailis niya, okay na. Lalo ngayon, pinagtatawanan. Diba, nakakatawa. Kagaya yung sagot niya kay Mr. Ted Filon. Pinasabi ni Mr. Ted Filon, yung kaliwat kanan na ba everyday na mga krimen. Sabi niya, wala naman akong nakitang saksakan nung lumabas ako sa bahay. Wala naman akong nakitang snatching, nagpunta ko sa palengke. So, not counted yan. Dapat makita ko para totoo. So, fake news lahat yan. Something like that. Kaya, ginagawa na siyang pulutan, sumsuman sa social media. That's the reality na maraming DDS na nagpapasalamat kay Yusek Claire Castro sa mga payag niyang ganun. Kasi, lalo daw niyang pinapabagsak ang rating ng kanyang amo. Kaya maraming DDS na ayaw matanggal sa pwesto si Yusek Claire Castro. Tuloy lang ang ganyang parody, ang ganyang comedy. Ang dami, pati yung PhilHealth issue, yung bakit mo gastusin ang pondo ng PhilHealth pagpatayo ng infrastruktura? Para daw makatulay. Para daw ang serbisyo ng PhilHealth makaabot sa liblib na lugar, kailangan mo ng tulay. At yun na nga mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Please paki-comment naman sa ibaba at yan ay babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po!